Magkano lang palabas? Alis ako noon, punta pa ako ng Tipon eh. Okay. Bukit! Ha? Tama tayo. Ano no? Tama tayo. Hindi. Oh, isa raw. Segudoy daw. Ay, siya matindi ah. Siya matindi. Cool! Kuha mo yung salita. Hindi kuha salita dyan Ayan, eh. close up oh. Ayan. Dali, wala magulo. Wala close up pa po ito isang dali. Paul, silent movie yata yan eh. Meron daw, kaya wala ano ha. Walang bad words. Wala na. Ano ba yan? Nakikita mong may mic eh. Okay, okay. Dito. Naman. Magulo ha. Tinitig ako sa ano. Kahayop sa tingin eh. Mga titig eh. Hindi mo sabi eh. Wala kang bayo. Ay! Mamaya mo ba? Nandiyan niyo yung Uday ba? Pulis na eh, di ba? Okay. Yung patch niya. Huwag ka na lang sa akin. Swimming na, swimming. Sinigaw? Ha? Sinigaw? Siguro. May hata na. Ako. Kaya na mga Si Udoy, baran niya dali. Dali, baran niya si Udoy, gago. Ano? Oh, Bran. Cut. Aga-aga, nakubulaw. Ilang oras na ba? Take two. Mali! Para huwag maabala, Narinig mo na ba ang bagong Mega Pack? Mega Pack? Ah, ang bagong inumin! Narinig mo na ba ang tungkol sa bagong Mega Pack? Ah, ang bagong magazine? Ito, wala yata akong ma-interview tungkol sa bagong Mega Pack. Uy, alam mo na ba tungkol sa bagong Mega Pack? Ay, ano nga ba yun? Sige, rolling. Anabolic Megapack! Hindi ito ang kalan nyo! Hindi ito ang kalan! Ulit Megapack! Hindi ito ang kalan nyo! Ito ang bagong pampalaki ng katawan. Oh. Ito lang isa yung sila pa. Hindi na ako dyan. Halina kayo sa Don Antonio Shake Center. Meron kaming mga Meron kaming animals. Lumingay! Ay! Dito ba? Captain ba? Yes.
Halina kayo sa Shade Center sa Don Antonio. Kompleto kami sa kagamitan. At sa mga professional na trainer, makikita. Ang mga kagamitan ito ay talagang nagpapalaki ng katawan. Hindi no kami swimming pool. At marami pang ibang pampalaki. Kung gusto nyong lumaki ang inyong mga katawan, halina at pumunta sa Don Antonio Shade Center. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa! Alam niyo ba, talaga ang buhay. Minsan, naglaro ang barkada ng truth or consequence. At ganito ang nangyari nun. Baboy! Ilet Chuni! Pagong pala, ha? Tagalo. Truth or consequence? Consequence, siyempre. Pare, ano yung sipon? Try na rin, ano? Ano, pare? Ano consequence natin? Consequence natin, ang walang papasok, halika mo. Tiga ang buhay. Alam niyo ba ang larong truth or consequence? Minsan, nilaro ng barkada to. Ay, ganito ang nangyari. Okay. Luto! Luto! Wala na. Oh. Pangatlo mo na yun. Consequence! Consequence lang, pare. Yung ano, yung ano pumasok sa pinto, halika mo. Cool! Okay. Okay na. Ay, Jimmy! Ito, Jimmy! Odi, kanina lang ano? Okay na po, sumasto. Pagka-plate na lang ka. Cool! Okay na consequence ah. Thank you, Chong! Ging, kaya. Laksa mo! Rodi, ba't tao? Sabay inom ng coke, natural. Jake! Ano ba kami show tayo rito eh? Bigyan na lang ng gitna siya, magaling kumanta. Sure ako eh. Napol, one. Ito ba nakubo? One, two. Oh, three, tama na. Wala pa. Hindi, huwag na. Nakatayo na yun. Matagal na lang katayo kung nakanta. Mas okay. Hindi. Gusto ko ba? Lakas ko na naman ako. Taas ko na yung chocolate. O game na to. Ano to? Sige mo tinatod ko. Ay. But my friend, Sige. when you believe in yourself, believe there's someone who walks like you. You'll never be alone. Learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God. He'll lead you the way. And he said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For I
a great number of 24 ng Octubre. Will 986. Bukas, yung nga pala, pangay. Pumunta akong pala bukas eh. Isama mo yun. Asan? Uy, Paul, pupunta ka lang Limby Boy. Hindi. Ha? Parang tanga. Kapal! Ay, ulit ka. Alam mo ka, pag-iinit ka na makapal. Opo! Kapal! Bro, kamulat na! Magulat na naman. Kapal! Manipis. Manipis. Anak ng po. Mali. Manipis. Kung na kaya tumira? Oh. Pare ko, gold eagle, para sa'yo. Tira. Gold eagle, tatak sa Miguel, nakata gold eagle, para sa'yo, pare ko. Gold eagle, para sa'yo, pare ko. Gold eagle, para sa'yo, pare ko. other plants. Magandang umaga po sa inyo. Amin pong isasadula ang kasaysayang hinango sa Biblia na pinangamagatang ang alibughang anak. Ang kasaysayan po ay nag-umpisa sa bahay nito. Ay, paano? Bukas na lang ulit tayo dito. Sige, bukas na lang pare sa bahay. Punta mo na lang kami. Sige, pare. Sige, ingat. Sige, bukas na lang ha. Oh. Sige. Tama. Ay, si Joey. Anong oras na ngayon? Oras pa ba ngayon ng pag-uwi ng isang matinong anak? Sensya na kayo tayo. Nagkaroon kami ng konting kasayahan ng mga kabarkada ko. Barkada, puro barkada. Kailan nakita nag-aral? Tayo, malayo pa naman pasukan nito. Mahirap sa'yo eh. Puro kakasayaan. Hindi mo na iniisip ang na nag-aalala kami dito. Tayo, napapansin ko araw-araw ata sinesermon nyo. Siguro ayaw nyo na ako rito sa bahay. Mabuti Hindi pa sa siguro. ganun. Hindi sa ganun. Ang nagmamalasakit lang ako sa iyong kinabukasan. Hindi, sa tingin ko ganun ang gusto nyo mangyari tayo. Mabuti pa kaya. Umiwalay na lang ako sa inyo. Kunin ko na lang ang aking mana. Tayo, huwag kayong pumayag. Baka makasama sa aking kapatid. Huwag ka lang makailang, kuya. Kukunin ko na lang ang aking mana. Bahala na lang ako sa akin sa inyo. Bueno, kung ganun ang iyong gusto, eh, hindi kita mapipili. Ngunit, sa oras na gusto mo magbalik dito sa ating pamamahay, eh malaya kang makapapasok sa ating kulturan. Ano nga po ang nangyari? Napilitan ibigay ni Don Juan ang hinihingi ni Joey. Tignan natin ngayon ang kalaban. Kapasyal ka. Pare, paano dito na ako tumira sa inyo? May pera ka ba, pare? Oo, pare, makapal tayo ngayon. Makukuha ko lang ng pera kay Papa eh. Ayun naman pala eh. Ito yung magpapabagsak ka pa na isang pera. Oo, hindi lang sa case, kahit ilan. Ayos! Oo, yun pala sinabi ko. Okay mo, pare. Ng mga araw, buwan, nasunod ni Joey ang lahat ng kanyang layaw. Pagkaraan pa ng mga ilang buwan, Action! Oh, pare, nagkala ko. Oo, pare, pwede ba akong dito muna ako sa inyo? Ano, pare, may pera ka ba? Oo, pare, kakuha ko lang ng mana ako kay Papa. Ayun naman pala eh. Kasi, pwede ka na dito. O, Diyos mo na. Magpapagsak ka pa na isang beer. Oo, pare, Diyos mo na. Pare, mamaya, may ano, bala ako. Pera di yun eh. Okay ba ron? Sabi ko, pare ah. Oo, pa. Ay, pare. Tama ako dyan ha! Pare, sumaki ka muna. Oh, ma'am. at gano'n na nga ang nangyari. Lumipas ang mga araw, buwan, nasunod ni Joey ang lahat ng kanyang mga layaw. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na halos wala na siyang pera. May lakad pa ako, mama. Uy, wala na pala akong pera.
Chief, pwede ba ako makakira muna sa yung pera? So Uubos parang na pera. wala nga ano ko ngayon eh. Mangutang ka sana ako sa'yo eh. Problema to. Ano kaya magandang gawin ko ngayon? Kasi para wala rin ako eh. Buti pa ako talagang wala akong pera pare. Buti pa umuwi ka na sa inyo. Hindi na kita kailangan dito eh. Masakit ka lang eh. Ay, Kat, kung kailan pa naman kita kailangan, tsaka ganyan mangyayari. Hindi na kita kailangan pare, wala ka ng pera eh. May pera ka, pwede ka pa rito. Kung saksihan ng pagbabalik ni Joey sa kanilang tahanan. Anak, butit nagbalik ka. Lai, ilaw. Go, nakunan. Anak, Itay. mabutit nagbumalik ka. Patawa ko, wala. Butit nagbalik ka. Ay, patawaran ako sa gawa ko. Matagal na kitang pinatawad. Jake! Tay. Pumunta ka sa Manila Garden. Magpa-reserve ka para sa isang... Pumunta ka sa Manila Garden, ha? Magpa-reserve ka para... Pumunta ka sa Manila Garden. Magpa-reserve ka doon para sa 1,000 katao. Ipagdiriwang natin ang pag... Take 7. Magpa-reserve ka sa Manila Garden. Sabihin mo, kailangan natin Ulit. Tumawag ka sa Manila Garden. Magpa-reserve ka para mamayang gabi sa 1,000 katao. Doon natin pagdiriwang ang pagbabalik ng iyong nawalang kapatid. Tay, mabuti magpapahinga muna ako at ako'y pagod na pagod. Sige, anak. Tay, bakit naman ganun? Parang hindi ata patay yung pagtatanong sa aming magkapatid. Si Joey na nagwaldas ng ating kabuhayan eh, magdiriwang pa ang kanyang pagbabalik samantalang ako na laging nasa inyong tabi. May kaarawan ko hindi nyo maalala. Alam mo, anak, maswerte ka pa nga eh. Lagi kang nasa aking piling. Samantalang iyong kapatid na bunso ay nawala at muling nagbalik. Kaya kailangan natin siya ipagdiwang. Tatapos ang ating kasaysayan. Ang mga nagsiganap po ay sila si Joey, ang nakababatang kapatid. Si Don Juan, ang ama. Dapat sinasabi ko rin Si Gilbert ang gumanap na Don Juan. At ang nakachomel ka. Dito. tatapos ang ating kasaysayan. Ang mga nagsiganap po ay sila Roy Hernandez, sa papel na Joey, Aaron Vival, ang nakatatandang kapatid, si Jake, si Gilbert Robles, bilang si Don Juan, ang ama, at si Angie Tolentino, ang kaibigan ni Joey, at ang mga pabarkada po niya, Pagdula, Thomas Francisco. Panauwi. Nandito ulit tayo sa ating tele-talakayan. Ngayon, meron tayong mga kilalang mga panauhin na magbibigay ng kanilang mga kuro-kuro at mga opinyon tungkol sa ating topic na living. Isa natin sa panig ng sangayon, nandito si Congressman. Magandang araw sa inyo mga panauhin, mga nanonood. Nandito ulit tayo sa tele-talakayan. At ngayon, meron tayong mga kilalang mga panauhin na magbibigay ng kanilang mga kuro-kuro at opinyon tungkol sa ating topic na live-in. Isa natin sa panig na sangayon, nandito si Professor Neil Briones, Congressman Maniego, at sa ating panig ng mga di sangayon naman, nandito sila Professor Garcia at si Father Dennis. Naman ang di sangayon, nandito sila Attorney Gonzales at si Father Dennis. Sa panig ng sangayon ay makarinig man sana tayo ng mga kanilang mga opinion tungkol sa ating topic. Hello.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Professor Beones. Ako po ay isa sa sumasangayon sa libo. Sa kadahilan ng ang kasal sa ngayon, ang kasal ay magastos. Alam natin lahat na ang live-in ay ang pagsasama ng dalawang nag-iibigan na nasa isang bubong. Parang bang titingnan nila kung sila ay para sa isa't isa. Maaaring kasama na dito ang sex o pagkakaroon ng anak. Pero ano? Natin lahat na ang live-in ay ang pagsasama ng dalawang nag-iibigan sa isang bubong. Parang silang mag-asawa, ngunit hindi na nakasal. Maaaring kasama na dito ang sex. Pwede natin itanong sa ating sarili kung nakabubuti kaya ang live-in o hindi. Tingnan natin ang opinion ng ating mga panauhin bukod dito. Araw po sa inyo lahat. Ako po ay isa sa mga sangayon sa pag-ibigin ng babae at lalaki. Sa kadahilanan, ano ba ang living? Kagaya na sinabi niya, ang living ay ang pagsasama ng lalaki at babae. Pwede silang magkaroon ng anak at parang magsasama mag-asawa. Para sa akin, ang living ay dapat nang i-considera dito sa ating bansa. Sa kadahilanan, sa ngayon, hindi sigurado, hindi natin Turupin mo na naman sigurado ako. kung ang isang babae na lalaki Ngayon, meron ako. ang kanilang relasyon ay magtatagal. Sandali nyo, Professor Beones. Ngayon naman ay pakinggan natin ang opinion ng panig di sangayon. Sa akin ng mga opinion, dapat ay hindi may tulutan ang live-in dito sa ating bansa. Sapagkat sa aking opinion, dapat ay hindi pa itulutan ang live-in dito sa ating bansa. Sapagkat kapag gaya ng sabi ni kaya aking opinion, dapat ay hindi pa itulutan ang live-in dito sa ating bansa. Kapag gaya ng sabi ni Ginoong Dayaw, kapag ang nag-iibigan ay nag-live-in, sila ay pwede silang mag-sex at maaari silang magkaroon ng anak. Kapag nagkaanak sila, at nagkaroon ang nag-iibigan ay nagkaroon ng konting di pagkakaunawaan, ang una nilang naiisip ay maghiwalay. Kawawa naman ang kanilang magiging anak. Tommy Gonzales. Ngayon naman, pakinggan naman natin ang opinion ni Congressman Manier. Sa sinabi Ano nakat? Hindi, sige, nagtanong kayo daw pula na ako. Nawala ng ilaw kanina nung paglipat niya eh. Nagsimula ka na magsalita. Ba't ang dami ilaw sa taas oh? naka-record dyan, tanga, pareho mo Panyero Gonzales, isa lang ang aking masasabi. Panyero, kaya nga ang live-in, ating dapat illegalize dahil sang-ayunan dahil para sa ikabubuti ng mag-asawa. Sa sinabi mong ang una nilang naiisip ay maghiwalay, ay kumbaga ito ang pinaka-purpose nito. Kung kasal sila at maghiwalay sila, bali wala na ang kanilang kasal. Kaya susubukan muna nila ang live-in. Pagka maganda ang nangyari dito sa live-in, saka sila magpapakasal. Ang masasabi ko lang, kaya nga meron. Tama na, gusto natin. Ano kaya makukomment na ng ating panig-kandisang ngayon tungkol sa sinabi ni Congressman?
ayon sa sinabi ni Congressman, yung masabi ko lang ay ang babae at lalaki, kaya't may tinatawag na ni Congressman Maniego, ang masasabi ko ay kaya't nagkaroon ng ligawan, tinatawag na ligawan at long engagement ang babae at lalaki ay para masubukan kung talagang silang dalawa ay para sa isa't isa. Hindi na natin kailangan pumasok sa live-in dahil ito ay matutungo lamang sa premarital sex na sabag sa utos ng Diyos. Isa pa, wala sa mga utos ng Diyos ang magsamang dalawang pares na babae at lalaki dahil ang kinoconsider lang sa simbahan ay ang kasal. Meron yata gusto itanong si Kat. Father Dennis. Meron yata itatanong si Congressman. Oo sa inyong sinabi. Mas lalong kasalanan ang pag-iwalay ng dalawang asawa pagkatapos na ito'y ikasal, pagkat ang kasal ay ginawa sa grado ng ating Panginoong Hesus Kristo, di ba? Pinagpakasal, Ginoong Maniego. Ibig sabihin nito ay natimbang nila ang ganito damdamin tungkol sa isa't isa. At sa pamamagitan ng kasal ay mapapatibay palalo nila ang kanilang samahan. Salamat sa inyo, Father Dennis. Yan mga kaibigan, nadinig nyo ang mga ikabubuti at sinasasama ng live-in. Nadinig natin ang kanilang mga opinion. Ano ka kaya ang mabuti? Nakakabuti na kaya sa atin ang live-in o hindi? Gusto man sana natin patuloy ang ating pagtatalakay, ngunit kulang na ho tayo sa oras. Nais namin pasalamatan ang ating mga panauhin ulit. Tulad ni Congressman Maniego, Susunod na alaala. Professor Briones, Atty. Gonzales, at si Father Denny. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong Tangili. tangkilik. Salamat sa inyong pagtangkilik sa aming teletalakayan. Sana mayroon kayong napulot na aral. Nabibayan, nandun tayo sa Juawi Patrol. Sabado, ika-22 ng Oktubre, labing siyam, 66, Nabibayan, nandun tayo sa Juawi Patrol. Sabado, ika-22 ng Oktubre, labing siyam, 88. Para sa mga ulo ng mga balita. Pinali, barangay eleksyon sa Masot 18, House at Senado nagkasundo na. Labor leader, binaril. 228 billion budget, pagtitibay na ng Kamara. Bill versus multiple position, pinagtibay ng Senado. At Sa Moscow, trial ng writers na pumatay ng 32. At sa New Delhi, stampede sa piyesta, 14 ang patay. Sa Pampalakasan, Samantalang sa chess, si Toro ay natalo na sa 4th game. nandun po tayo sa mga detalye ng mga balita. Mga balita. Talagdaan na ni Presidente Aquino sa lalong madaling panahon ang compromise bill na nagtatakda ng panibagong pesa ng pagdaraos ng barangay election sa Marso 28, 1989. Ito ay nabatid matapos pagtibayin kahapon ng Senado at ng Kamara ang Senate House Conference Committee report na nagtatakda ng pagdaraos ng eleksyon sa naturang pesa. Ang Senado ay nagpatibay ng padukalang batas na nagtatakda ng halalan sa February 25, samantalang Kamara naman ay nagbungkaing
na ito ay gawin ng May 8. Ang final date na Marso 28 ay siyang naging final compromise ng dalawang kapulungan. Manatiling 10 araw lamang ang campaign period at 10 araw din ang public works ban sa mga proyektong pandalawigan, lungsod bayan at barangay. Subalit, hindi kasama ang national government project. Okay, budget pagtitibayan ng Kamara. Nakatakdang pagtibayan kagabi ng Kamara ang 228 bilyong national budget na sinimulan talakayan sa araw gabi mula noong Lunes. Kabilang sa mga departamento na binigyan ng malaking budget ay ang Department of Education, Culture and Sport na may 23.2 billion, Department of National Defense na may 21.1 billion, Department of Health na may 6.8 billion, at Department of Public Works and Highway na may 6.1 billion. Tinagta kagabi ni na Representative Oscar Santos ng Quezon at Bonifacio Giliago ng Sorsogon na bawasan ng 50 billion ang inilaang 100.8 billion na pambayad sa utang sa ibang bansa ng Pilipinas. Pero tinanggihan ito ng House leadership sa botong 47 no at 27 yes. Ang debate tungkol 1989 national budget ay tinampukan pa rin ng pang-walkout ni Representative Eduardo Joson ng Nueva Ecija nang sa kainitan ng pagkatalo ay tangkay niyang pasok ng amendments pero hindi siya pinayagang magsalita ni Speaker Ramon Mitra Jr. at diniklarang siya ay out of order. Samantala, sinabi kahapon ni House Speaker Ramon B. Mitra Jr. na hindi muna niya gagalawin o babalasahin ang iba't ibang chairmanship ng 43 standing House committees kahit matapos pagdibayan ang 228.6 national budget, nakatakdang aprubahan kagabi. Sa aking palagay, higit na wasto at mabuting hakbang na panatilihin muna ang status quo sa House kahit na tapos na ang approval ng national budget, sabi ni Mitra. Labor leader Binaril. Isang presidente ng labor union ng kilalang cargo firm. Labor leader Binaril. Isang presidente ng labor union ng kilalang cargo firm ang binaril at malubhang na sugatan na hindi pa nakikilalang armadong lalaki sa isang ambush na naganap di Caloocan sa pinapasukan niyang opisina sa Maypa sa Pasay City, Kamakalawa ng gabi. Ayon sa report ni Corporal Norberto Hipolito kay Lieutenant Colonel Jose Balbas, Epe ng Parañaque Police, ang biktima ay si Abraham Pitel, 27 at kasalukuyang naninirahan sa 282 Hieronimo Street, Pasay City. Si Pitel, presidente ng Labor Union ng Circuit Pride International Philippines, ay nasa critical condition sa San Juan de Dios Hospital, bunga ng tinamong tama ng bala sa dibdib. Ang di pa nakiilalang suspect na pawang armado ng baril ay mabilis na tumakas sakay ng kanilang getaway car pagkaraan ng madugong ambush. Nabatid sa investigasyon ni Corporal Hipolito na ang insidente ay naganap daw alas 6 ng gabi. Si Pitel ay naglalakad ng mag-isa sa Anchor Drive sa Barangay Santo Niño de Caloocan sa kanyang opisina nang bigla na lamang kumada sa kanyang harapan ang isang kotse na kinalululanan ng mga suspect. Ang isa sa suspect na armado ng handguns ay bumaba ng kotse at nilapitan ni Hipolito. Walang sabi-sabi pa para bang pinagbabaril ang biktima ng naturang suspect at naglakad lamang pabalik paghintay ng getaway car. Bill versus multiple position, pinagtibay ng Senado. Pinagtibay na kahapon ng Senado ng third and final reading ang Senate Bill number 55 na nagbawal sa Presidente, Vice Presidente, Cabinet Members, Undersecretary, Assistant Secretary, Senador at Kongresista at lahat ng elected official na umawak ng iba pang posisyon sa pamahalaan. Kasabay dito, nagarap kahapon si Senate President Pro-Tempore Pisto Gingona ng isang panukalang batas na susog ng RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act upang
upang ganap na masugpo ang graft and corruption sa pamahalaan. Ang kasalukuyang batas ayon kay Gingona ay hindi sapat na nakasasagot upang mawalang tuluyan ang anomalya sa gobyerno, sapagkat walang provision dito na may kaugnayan sa mga cabinet members at kanilang deputy, kaya nagagawa ng mga itong labagin ng nasabing batas. Kat niya. Pinaliwanag ng senador na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan, paong mga opisyal ng government-owned or controlled corporation lamang ang naiimbestigahan. Sa ilalim ni Gingona Bill, ang mga kamag-anak ng Presidente, Vice-Presidente at mga miyembro ng Kongreso ay kasama na rin na maaaring akusahan anti-graft and corrupt practices. Pinagtibay rin ng Senador sa third and final reading ang Senate Bill No. 540 na nagsasaad ng functional and structural organization ng Office of the Ombudsman, gayon din ang SB No. 532 na nagtatatag sa National Statistic Authority bilang highest policy making body sa mga bagay na may kinalaman sa statistic. On. Lahat mo na sa akin, tutok mo sa akin. At sa ibayong dagat, sa ibayong dagat, Sa Moscow, habang nanonood ang mga kamag-anak ng mga biktima, tatlong Azerbaijanis ang iniharap sa trial sa sakdal, murder at arson sa writing na pumatay ng 22 tao at nagpainit ng retensyon sa ilang ethnic group sa Soviet Union. Ang tatlong defendants ay nilipad mula sa Azerbaijan capital sa Dak at sinugod sa Soviet Supreme Court building sa Moscow at tatlong magkakaiwalay na great trucks. Kasama sa 2 dosenang Armenians ang tahimik na kahilera sa labas ng building may hawak na death certificates ng mga biktima. Hindi nakita ng grupo ang mga defendants sa pagpasok ng mga ito sa isang malayong pasukan sa tabi. Pero pinayagan din silang makapasok sa courtroom. Ang Azerbaijanis ay nag-riot on February 28 sa Azerbaijanis City ng Sungay, isang industrial city sa Caspian Sea na may 20 milya sa north ng Baumbako. Sinulog nila at nilakawan ang mga building. Inabol ang Armenians at pinatay ang mga ito. Sa 32 biktima, 26 ay Armenians at 6 ay Azerbaijan. At sa New Delhi, India, patay ang 14 na katao, pati 18 bata, at 6 na tuwang nasaktan sa isang stampede noong Webes sa isang Hindu festival sa isang bayan sa eastern state ng Bihar. Ang United News of India ay nagsabi na 35 sa mga sugatan ang inospital. Sinabi ng mga doktor na ang 20 sa mga ito ay grabe. Nangyari ang stampede sa bayan ng Jamshedpur na sa southeast ng New Delhi. May report na ang mga pulis ay umabante ng armado ng mga baston para kontrol ang makapal na taong sipon para manood paglulubog ng tudol sa Sabarnaker na river. Dahil sa mga dagsang ito, ang mga pulis, nagkagulo ang mga tao at dito naganap ang stampede. Ang immersyon o paglulubog ay ang 10 araw na user festival. Siyang nagabing ginagawa ang pagsamba sa Hindu goddess na si Durga at ang 10 araw ang pagsasaya. Ang idols ay dinidisplay para sa community worship at umulubog sa pinakamalapit na idol sa wakas ng festival. At sa palakasan. Samantalang sa chess, si Eugene Torre ay natalo na sa ika-4 na laro niya. Lumukod si Grandmaster Eugene Torre kay British Grandmaster Eagle Short sa 41 sulong ng isang Roy Lopez Open Tarrasch variation. Sa pagpapatuloy kahapon ng kanilang 6-game exhibition ng Carlsberg Chess Classics sa Century Park, Sheraton, si Torre, pang 50 sa mundo, ay nagreklamo sa Philippine Chess Federation officials sa hinang ingay ng pukpok sa kanyang ulunan upang hindi makapag-isip ng malalim sa mga sumunod niyang sulong. Samantalang sa weather, Ano isa? Sino na? Isa lang. Isa lang, hindi nga. Huwag naman. Ito sa'yo? Dalas na lang. Uy, interview ka kaya sa basketball. Sure. Chismis.
At sa kalagayan ng panahon, ang Kamaynilaan ay magiging maulap. At sa kabuuan, ang dakong kanluran ng Luzon ay makakaranas ng pagbugsog-bugsong ulan. At ang Bisaya ay magiging maliwalas. At gayon din ang Mindanao. Ang araw ay sisikat sa ganap na 5:30 ng umaga at lulubog sa 6:06 ng hapon. Ito ang mga pinakahuling ulat mula sa Pag-asa. Sabihin ko, tatapos ang Joy Patrol. Ang iyong lingkod, Franklin Mauricio, Paul Siangyo, Gerald Jose, Paul Sorianza. nagsasabing, magandang gabi, bayan. Magandang gabi sa inyo lahat. Narito na naman po tayo sa bagong edisyon ng Juwawi Magazine. Gabi sa inyo lahat. Narito na naman po tayo sa bagong edisyon ng Juwawi Magazine. Makakarinig na naman kayo ng mga bagong issue tungkol sa inyong mga paboritong artista sa Pinilakan Tabi. Ang unang-una dito, ang 22nd anniversary presentation ng Superstar. Second anniversary presentation ng Superstar na gagawin bukas sa Araneta Coliseum ay kukunan ng footages ng Superstar International Production, formerly NCB Production, at gagamitin stock shots para sa the greatest performance of my life. Kaya huwag kayong magtaka kung may mga familiar scenes kayong mapapanood sa movies. Si Princess Revilla, anak ni Ramon Revilla, ang bagong leading lady ni Dolby. Dumagda si Princess ng isang one-picture contract noong Webes ng gabi na sinaksihan mismo na producer na si Will Villa, anak ni Ramon ng isang one-picture contract noong Webes ng gabi na sinaksihan mismo na producer na si Wilson Cheng at ng kapatid ni Princess Revilla na general manager din ng Imus Production na si Rowena Bautista. Si Jet Espirito ang magdidirect ng Balbacua. Boto rin si Alma Moreno kay Princess para makatambal ni Dolby. Katunayan, siya mismo nagrekomenda kay Wilson. Si Princess Revilla ay tapos ng BS Biology sa Lasal, Dasmariñas, Cavite. Dapat siguro this early ay maghunting na si Robitan ng bagong leading lady ng Romic Sarmienta. Aba, siguro this early ay naghunting na si Robitan ng bagong leading lady ng Romic Sarmienta. Haltang nalalapit na ang mapag-iwanan ni Cheryl Cruz ang nasabing lalaki. Kailangan na naka-flash palagi si Cheryl Cruz sapagkat napapag-iwanan niya sa hype si Romnick Sarmienta. Dapat ay noon pa nag-artista si Alvin Patrimonio at ang unang pelikula na sana niya ay ang Ompong Galapong, may ulo walang tapon na si Dolphy ang bida. Malinis na 60,000 piso ang ibinayad sa kanya pero di nagkatuluyan dahil priority pa rin ang paglalaro ng basketball. Sinauli ni Alvin ang cheque at tumingin ng paumanhin sa producer. At narito naman po, meron tayong mga bisita dito na ating kakapanayamin. Isang basketball star na si Udoy Ampalayo. Ang bagong sumisikat na teenager. Hindi pa tumisikat. Hindi pa ba? Kapatid na lang, kapatid ni ano. Ang kapatid pala ni Sheila Israel na si Pam Israel. At ang lumalabas sa commercial na si yung bang manipis na si Mr. Rodney Dayaw. At narito si Ginoong Alyansa para sa mga katanungan. Ang una nating tanong ay para kay yung Rodney Dayaw. Paano ka napasok o nasama sa commercial na Gold Eagle beer at ilang taon ka nung matuto ka ng bilyar? Sagutin ko muna ang iyong pangalawang tanong. Natuto ako magbilyar nung ako'y high school dahil tambayan ko kasi isang bilyaran sa tabi ng aming eskwela. Tapos doon ako palagi naglalaro. Kaya naman ako nakakuha sa Gold Eagle dahil meron kasi akong tito na direktor. At parang nalakad niya at nakita naman may talent ako. Bakit hindi niya ako kunin? Mara mo sabihin ko sino yung tito mong director na yun? Nasa ano yun? Tsaka niya. Si MC, ano ba? Yalo? Bago yun sa F7 Yalong eh. Walang kwentang director yun. Para naman kay Ampalayo, hindi ba nakakabala ang paglalaro mo ng basketball sa iyong mga pag-aaral? Yung basketball? Hindi kasi ano eh, hanggang ngayon,
Ano ba tumawa? Kanina maganda yan. Huwag na. Di mamaya bill ang bago. At para sa sikat na manlalaro ng Anyehoram na si Pampalayo, hindi ba nakakabala ang paglalaro mo ng basketball sa iyong pag-aaral? Yung basketball? Hindi, yun nga sa katunayan nga, hindi pa ako nakatapos ng koleyo dahil nga din sa basketball na yan. Pero, enjoy naman ako sa basketball. Yun nga, nakakabala nga yung pag-basketball sa pag-aaral. Pero, ako, para sa akin, gusto ko nang tapusin yung koleyo Siguro, after a while, pagkatapos ng mga patapusin ko rin yan college ko. Sa love life mo, hindi ba nakakabala yung basketball? Hindi naman, nice lang. Nagiging inspiration kasi. May bago tayong tanong tungkol sa love life. Ano ang masasabi mo sa nababalitang relasyon niyo ni Pam Israel? Sa kanya nila yung tanong. Kanya nila yung tanong. Sige na, huwag na maya. Ikaw. Oo. Ano ba yun? Ano ba yung relasyon na yun? Yun nga. Labang mga pag-ibig na namamagitan sa inyong dalawa. Meron na. Meron na. Meron na pa. Para ba? Ayaw kita tawag mga gwapo Yasa. Teka muna, nakalimutan ko. Tayong phone in question galing kay Florito Yalong para kay Pam Israel. Wala ka raw bang balak na pasukin ang pag-artista tulad ng iyong kapatid na si Sheila Israel? Wala. Wala. Ito wala. Okay, game. Wala. Wala. Wala daw. Dun sa sinabi ni Ginoong Ampalayo, tungkol sa inyong mga love life. Ano ba ang real score dyan? Tawag ko sa kanya. Hindi, tapos mo. Hindi, akin. Ano sa kanya? Pero na raw. Sabi niya, meron na raw Oh, meron na daw. Ba't daw? Ang pangit ang pakinggan nun daw Tarawan sabi. Huwag ka magmutan meron pa tayong karagdagang mga balita dito. Tumang-tuwa si Beverly Burhel sa pagtitaping niya sa OK Campbell ko kasama sina Vic Soto, Alice Dixon at ang aking paborito si Aisha Figuera. Kasi nga isang fairy rin siya rito kasama ni Alice. Kaya tie-up na tie-up sa ginampanan niya role na pinalabas niyang Jackie Chan. Hindi na siya naninibago at noon pa mang alukin siya ng R&B films para sa pelikulang ito at kasambal niya dito si Herbert Bautista. Sa unang tingin mo kay Digna Morena, ang bago sumisikat ding artista na inedusad bilang leading lady ni E.R. Ejercito o George Estregan Jr. sa kontra-pwersa ng Vic A. Films ay sasabihin mong pagkaraniwang Morenang beauty lang siya. Pero sa tagal ng inyong pag-uusap, ng aming pala pag-uusap, masasabi mong kawig siya ng premier actress noon na si Aura Aurelia. Maganda habang tinitingnan, kaso nga, action pala ang gusto niya maging forte at dito nga sa isang ito ay kasama na niya si George Estregan Jr. na lumalaban sa ayos ng nakapatig, kumpleto sa armas, another action star female nga lang. Meron nga pala tayong mahabol na isang bisita, kararating lang niya si Ginoong Jojo Lastimosa. Pasensya no kayo na nahuli ko pagkat pinuyat mo ako ni Butchik. Kaya mapuha muna dyan. Ang ginawa niyan. Meron tayong tanong para kay Jojo Lastimosa. Ano masasabi mo sa standing nyo ngayon sa PBA Open Conference? Dadating mo kami dyan sa championship. Gagawin mo namin ang aming makakaya. Makalusot kaya kayo sa Anyeho. Mahirap pong magsalita pagkat bilugo ang bola. Kaya nga pala, congrats doon sa bagong baby. Ano yung tao ba yun? Babae may batik. Hindi na po tayo magtatagal, wala na po tayong oras. Sabi ni Direk, ang bagong Glamour Magazine nga pala po, bagong labas na po sa mga newsstand.
At dito po nagtatapos ang ating edisyon ng Jowawi Magazine. Ito po si Ginoong Toto de Guia at si Ginoong Boy Alianza. Nagsasabing magandang gabi sa inyo lahat. There would have not been enough light down.